Nababahala na ang NAPOCOR o ang National Power Corporation sa pagbaba ng water level sa Lake Lanao. Dito kasi nakadepende ang Agus Hydro Plant na pinagkukunan ng hanggang 40% ng kuryente sa Mindanao. May report si Teresa Andrada. Mabenta sana ang yelo ngayong tag-init pero ang ice plant na ito sa Digos City nalulugi na dahil panay ang brownout sa kanilang lugar. Kung dati umaabot sa 240 cans ng ice ang kanilang nagagawa araw-araw, pero kung nagkaka-brownout hanggang 190 cans na lang. Kaya tansya nila 1,700 pesos kada araw ang nalulugi sa kanila. Pinangako naman ng Davao del Sur Electric Cooperative na posible nang bumalik sa normal ang supply ng kanilang kuryente ngayong Hunyo, lalo na umanot may papasok na diesel power plant sa probinsya. Siyempre, kuryente man ang gamit. Pag lubog nila dito sa tubig, dili na siya. Kung matiming gani siya nga nalubog sa tubig niya, nag-run out. Wala, mahilis ang ice. Hopefully, after maybe mga June, no, we'll be able to correct or resolve na yung brownout na issue. But there will be an increase in the rate because diesel power plant will be coming in. Pero nababahala ang National Power Corporation dahil bumababa na raw ang water level sa Lake Lanao kung saan nakadepende ang Agus Hydro Plant. Sa Agus Hydro Plant galing ang 35 hanggang 40% ng kuryente sa Mindanao. Kung hindi nga daw uulan sa mga darating na linggo, maaaring umabot sa critical level ang tubig sa lawa. Kaya ngayon pa lang binawasan na ang ginagamit na tubig ng Agus Hydro Plant at ang ibig sabihin nito, mas kaunti ang maisusupply nitong kuryente sa Mindanao. So what we did previously, a few weeks ago, what we did is instead of drawing 100 cubic meter per second, we only used about 80 to 85. Tuwing tag-init naman daw, bumababa talaga ang water level sa Lake Lanao pero mas kritikal ang power situation ngayon taon dahil sa eleksyon sa Mayo. After the elections, what will happen is that we are expecting the rains to come. Pero sa ngayon, ang ilang negosyante sa South Cotabato umaaray na sa epekto ng rotational brownout sa kanilang negosyo. Naghahanap na sila ng ibang pwedeng pagkakitaan. Ang ilang residente naman sa North Cotabato naghanap ng mga alternatibong solusyon. Isa rito ang paggamit ng mga agricultural waste para makalikha ng kuryente. Ang mga negosyante at may-ari ng mga rice mills sa Malang North Cotabato nagpulong para magawa ang pag-convert ng mga dayami at rice husk o ipa ng palay sa kuryente. Ito ang magpapaikot sa mga turbina na siyang magsusupply ng kuryente sa 6 na bayan sa North Cotabato. Balak namang bumili ng isang 5 megawatt generator set ang Cotabato Electric Cooperative o COTELCO. It was long planned by the management of COTELCO to buy a generator set, no, that could supply at least 5 megawatts para po sa matugunan po yung kakulangan natin sa kuryente during peak hours po. Teresa Andrada, GMA News.